lalo sa karanasan ko na nangyari sa amin way back 2008. Yun talaga. Kasi pumasok kami noon, hindi ko na sasabihin yung lugar. Yung mga makaanan doon is alam nila siguro yun. Sasabihin ko man doon, pero that was 2008, area ng 6 Division. Yun, pangalawang encounter ko ito. Ang designation ko nun is the lead scout. Nasa first section kami, second team ako. Nung pumasok kami doon, nag-briefing muna dito sa company CP. Then pumunta kami doon umaga na. Kasi yung mga kalaban doon nag-snap na sa main road eh. Main supply road ng itong along Davao to Cotabato Road. Tapos yun, nag-snap na sila doon. Nakipay nila yung hill na yun, naka-advantage position sila. Ako nun bilang lead scout, nung pumasok kami nun, na-analyze namin yung weather terrain at saka yung kakayahan namin. Hindi talaga makaya. Pero ang ginawa namin nun dahil sa concealment, parang binigay yun sa amin, biglang nag-umulap siya. Lakas ng ulap, makapal, tapos yung ulan, biglang bumuhos ng ulan. So pinasok na namin ngayon. Yun. Tapos ang nangyayari, pag nandun na kami sa gitna, biglang huminto yung ulan at saka nawala yung ulap. Nakita ngayon yung kalaban doon sa yung posting nila sa may Baliti. Yun. Tinira agad ng trupa yun. Okay naman siya, kuha agad. Ang problema, nung rumesback na is nasa advantage yung kalaban eh. Kami nun nasa disadvantage. Maliwanag na kitang-kita kami nun. Kaya pinanindigan na lang namin para walang hindi talaga mawalop yung trupa. Ang nangyayari nun is hindi ka na pwedeng umatras, hindi ka pwedeng umabanti kasi nasa taas yung kalaban nun. Ano lang siya, yung layo na sa position ng kalaban is 50 meters. 50 meters lang siya. Kami nasa baba. Tapos ang open ground kasi basakan siya nun. Ako bilang lead scout, nandito ko sa harap. Yung CEO ko nandito sa kaliwa ko. Tapos yung guide ko nandito sa likod, katabi ni CEO. Yung unang team doon sa unahan, nakuha na kasi ko din na tama na agad yung lead scout namin nun. Tapos yung tail scout, may kiya na kami doon sa unahan. Kaya ako rin bilang lead scout dito sa likod sa first section sa second team, nakita ko noon na inobserbahan ko kung saan nanggagaling ng putok. Galing sa kaliwa ko sa taas at saka yung sa kanan ko at harap, meron nakapatong pala ng mga sniper doon sa taas ng niyog. Kaya nag-recommend ako kay CEO ko na, sir, kung pwede i-forward dito yung 60 para dito natin titirahin. Yung time na yon, nung nagpalitan kami sa gunner, kasi tumayo pa ako noon eh. Dito ilipat yung ito i-focus yung 60. Tirahin natin dito. Tumayo ako noon kasi makikita ko eh. Para makaposisyon din siya. Nung pagdapa ko, doon natamaan na ako noon. Dito sa hita, galing dito sa kaliwa, sa mataas na posisyon ng kalaban, yun ang nakatira sa akin. Pero hindi pa rin ako nawalan ng ng pag-asa. Parang parang nangyayari lang na parang nakuryente ako ah. Nung in-informan ko yung sabi, sir, may tama ako dito. Ang ginawa ko naman, kinuha ko na yung yung triangular bandage ko. Ako na lang ang nag-tourniquet ng first aid sa sarili ko. Tourniquet ko yan kasi hindi rin makaabanti yung nasa likod, yung nasa harap. Na lang siya. Naka-hold the line na lang kami. So ako na lang yung sa akin, nag-first aid. Tourniquet ko siya. Wala pang issue na ako nun. Walang pang binigay na IFAC nun. Pero may dala-dala ko palagi dyan na
yung triangular bandage na pang purong. Yun ang inano ko dyan. Tinunay kay ko, first aid ko ang sarili ko para hindi ako maubusan ng bala. Ay, nung dugo. Tapos yun, matras kami ngayon, dahan-dahan. Hanggang sa na-extricate kami, mayroon pa rin mga wiya sa likod eh. Ilan kami na wiya yun. Abot ng mahigit 5 kaming wiya nun. Tapos matras kami, punta kami nag-change position kami ngayon. Consolidate doon sa ORP. So ang oras na gumisa ang gira nun, yun, mag-alas 12 na. Kasi katatapos namin, nag-early lunch kami. Sa pinasok agad yun, mag-umpisa na mga 1,200 hours to 1,300 hours na yun. Hanggang hapon na. Nakalabas kami nun, 1,700 hours na. Kasi ongoing, nag-hold the line na kami nun. Hindi kami makatras eh. Hindi rin kami makabanti. So, hold the line na lahat yung tropa nun. Mga ilan kayo yung kalaban mo na? Yung kalaban yun, more or less, 50 tayong kalaban doon. Kasi binaming yun, hindi talaga umaalis yun. Tapos, ang palibot nun, ako nasa advantage position siya. Yung palibot din niya sa kabila, sa may mga kubo-kubo na doon eh. Kaya nakakuha na sila, nakaplastar na talaga. Yun. Naka-extricate kami nun. Ang walang ano doon, hindi rin makapasok ng ano doon, yung H1H, yung natin. Kasi nung nagwi-withdraw na kami lang lahat ng wiya yun. Mayroon lang siguro sinundo kami ng 4th company. Mga ilang wiya kayo? More or less 5 yung 5. Oo. Yung tama yung iba, fatal pa eh. Hindi kasi yung tama, Sir Barrientos, yung tama niya dito sa malapit sa spinal. Tapos si Sir Manimtim dito sa tiyan, lumabas na yung kanya. Yung tapos si paggawitan, ito na, bali na rin yung kamay. Ano yun talaga, parang medyo nag-focus na rin sa mga wiya. O kaya nag-ano na kami doon, consolidate doon sa ORP, nag-planning uli doon. Tapos, ang ginawa sa WIA, sinundo kami ng 4th company. So, naabutan na kami doon sa may Basakan, doon kami nagsalubong. On that day pa rin. On that day pa rin, mga na yun. 1,700 hours na ng hapon. So, sinundo na kami. Pag-abot namin doon sa kalsada, wala na, madilim na. Mag-alas 6 na eh. Magpapadilim na doon. So, yun. Hanggang na-extricate kami doon. Siguro, kung hindi sila nakarating nun, mayroon siguro malulos blood doon. Buti, malaking pasalamat namin kasi hindi pa namin oras yun. Nasundo pa rin kami. Wala na. Diretso na kami doon sa 6th Division. So, ano yung feeling doon nung napakaan ka? Yun talaga yung kailangan natin. Pagdating sa mga ganun na bagay, hindi yung kailangan yun yung tatag. Kailangan presence of mind palagi. Huwag tayong maratel. Kasi kung nararatel na, lalo sa NCO leaders, key leaders, tapos officers, kung nararatel kasi tayo, hindi na natin alam, hindi natin maiplastar yung tropa. Yun sa akin pa rin, kahit ako, lead scout ako nun, PFC ako nun, pero at least nakapag-recommend pa rin ako sa kapwa ko, sa key leaders natin, NCOs at saka sa officers, para hindi tayo mawalan ng focus. Ganun dapat ang bilang isang So, after nun, sundalo na. proceed na kayo dun sa 6th So, na-proceed na kami dun sa 5th Division. Doon kami na nagpagaling. Tapos pagkatapos naman doon sa lahat ng mga ganun na bagay kasi yung nakikita lalo sa mga kasi una yun sa akin eh, nanawi ako. Yung pangalawa, iba na naman yun. Nawiya pa rin na naman. Tapos sunod, nawiya pa rin. So ilang beses kang... Yung isa, na-apat ako nawiya yung isa, hindi ko na sinabi yun kasi ano lang naman, shrapnel lang naman. Saka hindi siya fatal. Yung panglima, yung car accident na nawiya. Dahil sa sasakyan din natin, kailangan disiplina lang palagi. So, ang masasabi ko lang nun talaga, pagdating sa encounter, kailangan yung leadership natin bawat isa.
Pagdating sa ganun na bagay, ang bawat isa, halimbawa, dapat round tayo. Kung baga sa isang bagay, round tayo. Alam mo maging isang medic, hindi lang yung designated medic yung nakakaalam mag-medic. Alam mo maging gunner. Dapat alam natin lahat. Lahat ng gawain dyan sa within the team designation, alam natin dapat yun. Huwag nating sabihin na ikaw, function mo yan. Ikaw ang gunner, sa'yo yan. Paano kung nag-malfunction yung kano, kaya may nangyari sa gunner, hindi na wala nang mag-gunner. Dapat ikaw na natira, alam mo lahat. Yung kahit private sa atin, turuan natin sila na magaling sa radyo, magaling magkuhan sa weapons natin, lalo mag-cruise weapon, mag-operate, para kahit sino, alam. Ingis na ganun na mangyari, alam natin lahat. Hindi lang natin iasa sa isa designated sa mga ganun na bagay. Kasi bilang sundalo at isang ranger pa tayo, kailangan alam natin lahat yan. Master, may tanong na. Sa pagdadala ng tao sa encounter man, ano ang hindi mo makakalimutan na karanasan sa pagdadala ng tao? Yan talaga yung sa pagdadala ng tao, lalo na sa encounter na yan. Ang NCO leaders yung nangunguna dyan. Tayo na NCO kasi tayo palaging nasa team natin eh. Alam natin kung anong capability at weakness ng bawat isa. Doon pa lang, kung hindi natin kayang dalhin, paano ka sundin yung isang tao mo o kaya yung tropa mo. Ipakita natin na kaya natin sa hirap at ginhawa. Kailangan mag-isa tayo doon. Hindi tayo magkanya-kanya. Kasi kung magkanya-kanya tayo, magkawatak-watak, yan ang weakness na makikita ng kalaban na weakness natin ay ito. So magagawa sila ng paraan na ito nagkawatak-watak na pwede nang i-assault. Pero kung nagkakaisa tayo, kahit may mga wiya na, may mga instances na nasa disadvantage tayo, pilitin pa rin natin na ang NCO leader na nagdadala, safety pa rin natin yung trupa at huwag tayong mawalan ng yung pag-asa na mawawalan ka na sa focus dahil sa ganun naiipit ka na, isisi mo na sa iba. Huwag dapat ganun. Kailangan bilang isang leader, NCO leaders, key leaders sa part ng NCOs, kailangan tayo maging matatag at alam natin yung ginagawa natin para i-lead natin yung kapwa natin, NCOs. Nasubukan mo na ba, Master, na nagdala ka na ito target para tayo magpapita ka? Wounded yung kasama mo. Sa time ko, hindi ko na-experience nung pagdadala ko nung naging platoon sergeant ako kasi walang nangyari. Nung ako pa ay membro sa team, yung lahat ng karanasan ko at nakikita ko sa mga NCOs natin. Kasi ako, nangyari sa akin nun, na-ambush kami, PFC ako, PFC pa ako nun. Pero nakita ko, kung anong maitulong mo rin sa trupa, baka yung command mo, may aircraft mo, may suggest ka, makatulong ka pa rin. Ang nangyari, nung na-ambush kami, ako nang naiwan. Kasi ako, may tama rin ako eh. So akong nag-hold the line yun sa sasakyan kasama kong isang private. Kami ang last na bumaba doon. Nag-cover fire na lang ako. Nung naubos na yung bala ko sa isang magasin, doon ko na lang, nung mag-change mag ako, doon ko na lang nalaman na may tama na pala ako. Ano yung tama mo? Sa kamay. So nakaposisyon ako na ganun, may tama na pala yun. Nung mag-change mag ako, nalaman ko na lang na hindi na ako makagalaw. So ang naiwan doon, ang kasama ko doon is private. So ikaw bali yung... So akong nag-cover fire doon, nakababa lahat ng tuba. Sabi, baba na lahat. So baba na lahat ng tuba. Buti may doon, kung ng kalsada, parang parapit siya. Naka-cover pa rin yung trupa dito sa gilid niya. Pagbaba ko, sabi ko na, wala pang doon eh. Kasi ongoing pa yung firefight eh. Sa kasama ko, sabi ko, kunin mo yung pang tourniquet ko dito. So kinuha na naman yung dati kong dala-dala pa rin na triangular bandage na yun. Dalawa, yung dala ko nun eh. So kabilaan, kaliwat kanan, pinatali ko dun sa private. Tinilan ko siya pero hindi mahigpitan kasi hindi ako makagalaw. So pinatali ko siya, tinilan ng private. Tapos yung isang kasama ko na yun yung platoon sergeant namin. Kasi may tama na rin siya, bali na yung kamay.
Sabi ko, anong pagkuhan nyo din? Ano yung pag-first aid nyo dyan? Dininit yung drenessing yan? Sabi ko, maano yan? Mababali yan, matuloy yan. Sabi ko, ano yan? Kuha ka nun ng pang-sprint. Gamitin yung chinilas na yan. Kasi malapad naman yan. Yan ang gamitin yung itapal dito sa kamay niya. Kasi wala namang kahoy. Mas maganda ang chinilas na yan. Yan yung splint nyo. So, Saan yung ambush na yan? doon sa Basilan. Sila yung mga tao. 2013? Ano yun? Kayo? Hindi, ano yun, magre-reinforce sana kami doon sa 11 na rally nun. So, along the way, inambush kami nun. Yun, kaya, yung, instead na makarating kami doon sa ambush, sa encounter set ng 11, along the way, na-ambush na kami nun. Kaya, yun ang nangyayari. Kailangan, Unang burst ng kalaban na huminto kayo? Hindi pa huminto yung nag-burst na ng kalaban yun. Nagbuli mo sa diretso pa rin. Hanggang sa pagdating dun sa dulo, may nakita na magandang posisyon nun. Doon na hininto ng leading vehicle para may magandang cover din. Kasi kung idiretso pa niya dun, iba na, wala nang cover dun sa unahan. Kasi paano na siya, papunta na sa creek line na yun eh. Dito pa lang sa likod namin, may magandang posisyon doon. Kaya doon na niya hininto. Ilang vehicle? 2 vehicle lang sa amin. 2 combat group, 2 vehicle. Ganon sila mag-ambush pa rin kahit 2 vehicle? Oo, inambos pa rin kami noon. Kasi alam nila na may magre-reinforce talaga doon eh. Sa 11 noon. Ilan ang uwian ng time na? Ilan kami na uwian noon? 7. Kasama yung XO namin noon. Tapos platoon sergeant, team leader, tapos ako. Pero wala namang nakiya doon. Ang kagandahan nun, at least walang nakiya. Kahit nang ganun ang nangyari, nag-hold na rin pa rin kami dun hanggang sa nakuha yung yung posisyon na yun. Talagang inasol nyo? O kasi pinuntahan pa rin ng tropa nun. Pag nung nasult na, wala na, negrave na. Yung kabila nun, puro bahayan kasi nun eh. Understood na yun na sa style nila ng ganun na pagkipagdigma sa atin, babalik at babalik yan sa bahay nila. Hindi na sila ma-identify. Hindi na ma-identify yung kalaban. Nangyari. Yun lang masabi ko doon sa tatag ng NCO, kailangan sa atin alam natin lahat yung mga trabaho natin bilang isang NCO. Ikaw, Master, ano ang accomplishment mo at unit mo na hindi mo makakalimutan? Sa accomplishment naman, ang unit ko palagi, nung una, sa 1st Battalion ako. Tapos nung nabuo na ng 10 company, nag-volunteer ako na magpalipat. Yun. Kaya dito na ako na nahasa hanggang ngayon. Gusto ko man magpalipat pero siguro isang nakatakda sa akin, dito pa rin ako sa 10 company. Sa accomplishment naman, bilang isang personnel dito sa unit na to, hindi naman tayo personal accomplishment, unit accomplishment pa rin tayo eh. Ang maisasabi ko lang dyan is, ang contribution ng bawat isa dito is accomplishment ng unit natin lahat. Kung ano man na itulong natin, na iambag natin sa unit, na itulong natin sa kasamahan natin, ay yun yung accomplishment natin lahat para sa isang unit lang. At saka sa buong regiment na unit natin. Ano ang pinakamahirap at pinakamadrama na araw mo doon sa field? Pinakamahirap at pinakamadrama na araw mo doon sa field? Yun talaga ang pinakamahirap at pinakamadrama na araw na nangyari yung sa pagkambos kasi ano na yan. Pasalamat pa rin ako. Kasi lost blood na talaga ako na yan eh. Wala na, pumikit na ang mata ko. Sabi ni CEO ko, pilitin mong idilat. Nag-usap pa rin kami, sabi, hindi talaga makaya itong pilitin na kahit idilat mo, wala, pipikit pa rin talaga. Ganun pala yung mararamdaman mo kung malulus blood ka. Kahit anong dilat mo sa mata mo, pipikit pa rin.
Kaya kung kailangan mayroong ano, hindi na ako matusukan nun kasi dalawang kamay eh. Hindi ko anong trupa, simple yung trupa, busy na rin. So, ang suggestion ko dun, sabi ko kay CEO ko, na-clear naman na natin yung ano dyan. Kung kaya na maitawag doon sa taas na kaya nila nating sunduin, magpasundo tayo dito. So, pagdating namin doon, buti na sundo kami. Pagdating namin doon sa Battalion TCP, buti dumating yung mga kano nun. Doon ako tinusukan dito sa leg. Oo. Yun ang first time ko. Extrusion. Oh, dextrose. Bilis na yan. Sa leg talaga yung tinusok sa akin yung dextrose. Yung pagtusok nun, mga 15 minutes to 30 minutes, doon na. Dumilat na yung mata ko nun. Nung hindi ako tinusukan talaga, wala na nakaano na ako eh. Ito matigas na ito, pero nakalelay na ako, nakaganon na. Hindi ko na maidilat yung mata ko eh. Yun, sabi ko. Huwag mo akong ibibigay, Panginoon, marami pa akong magagawa. Ganoon na, importante yung dasal din sa atin. Huwag mo pa akong kunin at kailangan marami pa akong magagawa. Yun lang ang sinabi ko. Hindi na ako makakuan. Nung hindi ko nakita na dumating yung mga kano na yun, pero ang nakita ko lang, yung narinig ko, yung tunog, sabi ko, parang tunog ng evergreen ito ah. Tapos yun, alam ko na, ay, nandyan pala sila. Narinig ko lang doon na, ganito ang gawin mo. Alam kong gagawin ko, sabi nila, nung i-first aid nila ako, saraduhan mo ang ilong niya at saka bungangan niya, saka mag-inhale ka. Exhale. Yung ganun. Pero yung mata ko, hindi na makadilat nun. Oh, yun lang ang pinagawa sa akin na last. Mag-inhale ako, tinakpan yung bunganga ko, tapos tinusukan nila dito sa leeg. Sabi ko, wala na, nag-lie down na ako doon. Tapos mamaya-maya, nung sinakay na ako doon sa chopper, doon ako nakamalay. Thank you Lord, buti na agapan pa rin. Pasalamat pa rin ako at nakarating pa rin sila. So pagdating doon na kami diniretso sa Zamboanga Medical Center. Doon. Bago doon sa military hospital sa Zamboanga. Yan. Ayos, no? Muntikan ka na rin pala. Hindi ako nun. Mahirap talaga yung malos blood ka rin talaga. Sa mga hindi pa nakaranas ng ganun. Kaya dyan kung may mangyari man na ganun, kailangan natin ma-dextrose yung trupa. At saka makahanap agad ng LC para makuha tayo. So ito Master, ano yung naman, pinakamasayang araw mo naman? Ang pinakamasayang araw naman natin sa field ay yung buhay pa rin natin. Palagi kong sa ngayon na nasa senior NCO na tayo, ang pinapaalala palagi sa tropa, kailangan mag-ingat at nang mag-ingat. Pag nasa bundok tayo, alerto palagi, huwag mag-relax. Mag-relax na lang tayo kung nandito tayo sa baba. Umuwi man tayo, nasa kampo tayo, yung pinaka-basic ay yung security pa rin natin. Kahit nasa bahay ka, bilang isang sundalo, kasi mayroon ng mga lessons learned na ganun, kahit nasa bahay ay ang kalaban natin nandyan lang sa paligid. Huwag tayong mag-relax. So, ito naman, iba yung pinakamadrama. Ang malungkot naman na buhay mo noon. May nasubukan ka ba? Sa pinakamalungkot naman yan, sa pamilya natin, sa trabaho natin, ako hindi ko masabi na naging malungkot ako eh. Kasi sa atin, sa unit na ganito, sanay tayo sa hirap. Kaya nga nandyan yung sinasabi natin na stability under pressure para lahat ng anumang darating na problema ay kaya nating harapin. Basta nasa tamang landas lang tayo, tamang direksyon na sa pagmamanage ng pamilya at trabaho, hindi tayo pababayan ng nasa taas.
Sa training naman, O either mahuli ka, o nag-COVID ka, o ginagawa mo ang experience mo, hindi mo makakalimutan. sa training naman, nung regular ako, hindi ko talaga makalimutan yan sa part ng training ko. Kasi tatlong beses ako na board. Pero nalusutan ko lahat yun. Kasi alam ko na ako naman yung nasa tama doon at saka sa grupo namin, na board kami lahat nun. Pero sa akin yung individual offense ko nun ay nalusutan ko pa rin. Hindi ko makalimutan yun kasi ang gusto ko kasi nun, yung designation ko nun, lead scout. Kung pwedeng hayaan natin yung lead scout na magawa ng paraan dyan. Kasi hindi nga madali mag-lead scout. Kung ikaw na subukan mong mag-lead scout, mahirap maggawa ng daan, mag-analyze ng terrain kung saan ka dadaan para makadaan kayo lahat. Ang nangyari kasi noon is nagsabi sila sa akin na yung team leaders ko sa ibang yung mga seniors natin na dito dadaan. Inanalyze ko yung terrain, sabi ko baka pwede naman dito tayo. Kasi kung dyan tayo, kung may mangyari, yung hitting time natin, hindi natin mahihit yan. Mas maganda rito. Baka pang lumusong tayo dyan, maano tayo dyan sa mga katalahiban. Mas maganda kung dito, kahit na lalayo tayo, yun pa rin yung tumbok natin. Mahihit pa rin natin yung time natin doon na hindi tayo So, ang nangyari nun is, ang naging offense ko nun, yung lane umpire ko na yung nagsabi sa akin na pagbaba, recommend kita ni board. So, ako ang sumagot doon. So, nung binord ako, pasalamat ako dahil nalusutan ko pa rin yun eh. At nakita nila na ito naman ang dapat gawin natin. Hindi naman lahat ng bagay ay ikaw yung masunod. Kaya nga nagre-recommend, nagsasuggest yung mga NCOs kung anong mas maganda para sa accomplishment natin na yung objective natin is mahihit natin. Hindi tayo malilate. So, ang board naman nun is naging pabor naman sa sinabi ko. So, nakalusot ako. Yun sa training na hindi ko makalimitan kasi 3 beses ako na board eh. Yung pang-apat group na yun. Yan. Kaya doon, sabi ko, salamat pa rin at para sa akin yung class na ito. Kung hindi siguro, baka sa 3 na yun, hindi 3 beses ano ko ma-recycle, hindi naka-4 na class sana na ako. Sa awa ng Diyos, naka-1 pa rin. Nalusot pa rin. Sa nakaisang class. Yung sa ano naman, Master, ano ang message mo sa pagsiservisyo mo sa bayan? Ano ang message mo sa kabataan? Ang masasabi ko para sa kabataan, kasi tayo lahat ay isang yung dugo natin, isang lahi tayo, Pilipino tayo. Hindi lang sa kabataan, kundi sa atin lahat. Tulungan natin yung bansa natin, lalong-lalo sa mga kabataan. I-mold natin sila, i-motivate natin sila na lalo sa pamilya natin, sa anak natin. I-mold natin sila na ganito. Yung tama at mali, yun yung ituro natin sa alam mo na mali na nga, tinutolerate pa natin. At saka kahit sinong tao na lalapit sa'yo, yung mga nag-a-apply dyan ng trabaho, lalo na sa ganitong serbisyo, mga tinatawag nilang striker, tulungan natin yung tao na nangangarap. Kasi malay mo, yung tinulungan mo na yan, balang araw, nagkita kayo, siya rin yung makakatulong pala sa'yo. So, anong advice mo sa mga gustong mag-apply ng mga bata? Mga bata na gustong pumasok sa ganitong pagserserbisyo, ang kailangan natin, unang-una, tulungan yung magulang nyo kasi tinutulungan kayo ng magulang nyo na mag-aral kayo ng mabuti. Mag-aral,
Tapos kung anong gusto nyo sa buhay, anong trabaho man yung gusto nyo, lalo na dito sa pagsaservisyo bilang isang sundalo, ay mas maganda pa rin dito. Dito mararanasan mo lahat. Kaya mag-aral, huwag sama-sama sa mga grupo na may mga bisyo dyan. Tumulong sa magulang para makapag-aral ng maayos. At kung anong gusto mong maging trabaho para makamit mo, mag-effort ka rin. Huwag mo lang din isisi sa magulang mo lahat. Nasa iyo yung siguro sabihin natin 99% sa sarili mo, 1% lang sa iba niyan. Katulad sa akin nung nag-apply ako, sabi ko 1% kung may makatulong man sa akin. 99% pa rin sa sarili ko. Kasi kung hindi ka mag-effort dyan, sa pag-apply kasi sa trabaho, kailangan i-conduce mo ang sarili mo, yung utak mo, para nakapaghanda ka. Pagdating mo doon, alam mo na kung anong mangyari. Kasi hindi naman picnic yung puntahan doon eh. Para magpasarap ka doon. Dito, magpahirap pa muna bago ka magpasarap.